Mga kababayan, sa panahon ngayon, kahit Sprite Zero, pwedeng lagyan ng mali siya. Kahit pulutan, nagiging ebidensya, at kapag Duterte ang apelyido mo, kahit reunion ng magama, ginagawa ng geopolitical thriller. Kung sawa ka na sa headline na walang laman, mag-subscribe ka muna dito sa ating channel, #WalkWithLand. Okay ha, ano ba talaga ang nangyari? Dahil po kung makikita niyo po si Vice President Sara Duterte ay paparoon, paparito, no, paparito, paparoon, ganyan po kanya ang buhay niya since March 2025. Almost 1 year na po. Okay? So sa iba't ibang bansa po siya nakikita, Japan, Qatar, kung ano-ano, mga ano. Pero ang ultimate destination niya ay diyan sa The Hague. Okay? Diyan sa Netherlands kasi po nandiyan po ang ama niya. Pero hindi niya po kinakalimutan ang duty niya dito sa Pilipinas. Okay? Sa iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas ay napupuntahan niya. Okay? Nagtatanim po siya sa edukasyon, binibisita niya po yung mga nasalanta dyan sa Cebu, sa Davao, etc. Sa iba't ibang mga lugar, dyan po sa Quezon City. Kaya po, napakatapang na babae, napakatapang na leader. Ha? Yun po ang katotohanan doon. Kasi kung kahit naman sino sa atin, no? Makulong ang ama, 80 years old pa. Di po ba? Napakahirap din po noon. Kaya lang, frame po ng media na masama. Okay? Ilagay po natin ang ating kalagayan sa kalagayan ni Vice President Sara Duterte. Definitely, sasabihin natin ang swerte natin. Ang ano naman, 'di ba? Grabe naman ang napagdaanan nila. Binigay nila ang kanilang buhay, lalong-lalo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa bansa. Inaano niya, no? Talagang inayos niya ang military at ang pulis, at ang drugs. Grabe. Yung mga panahon na 'yon, kahit yung kay Noynoy Aquino, yung mga nakaraang panahon, talagang grabe ang droga. Totoo po yan. Kahit saan ka mapunta ka, dyan na lang sa Tramo, Pasay, di ba? Saksakan nagiging natural na sa kanila ang droga. Pero ngayon, nung dumating po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yari sila, di po ba? Kaya ganun po. Ngayon, human rights ang pinag-uusapan. Pero, tignan mo, nakakulong ang matanda. Di ba? Wala pa namang charges. Ibig sabihin, dapat pinapalaya muna. Sinasabi nila may ano daw. Syempre, politika yan eh. Pero, hindi mo naman masasabi na kaya nilang impluwensyahan. Dahil nasa ICC, kinidnap na nga. Di ba? Ngayon, itong mga sitwasyon na ito, ay ginagamit para i-weaponize, gawing sandata laban sa mga Duterte. Bakit naman po ganon? Kapag tubig ang hawak, no? Grabe, scripted. Pero kapag Sprite Zero, may agenda. Anong agenda dun? Diba? Okay? Anong agenda dun? Yun pong pinag-iisipan natin mabuti, no? Si Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, pag tumakbo yan sa 2028, ay siguradong mananalo yan. Sino ba ang kalaban niya? Umuugong ngayon si John Vic Remulla, pero matatalo yan. Lalo na sa ginawa niya kay Bong Revilla, 'di ba? Parang in a way parang pagtataksil. Pero anyway, ano na po 'yon, no? Sa atin lang po 'yon, sa kung anong pananaw nyo. Pero matatalo po, baka matalo po 'yan sa Cavite. Kung manalo man, Cavite lang po ang ano niya. Wala namang iba eh. Ang kanyang bailiwick Cavite. Cavite, tapos Southern Luzon, pero wala, matatalo po yan. Tatambakan po yan ni Sara Duterte. Sino pa? Si Raffy Tulfo, wala na po, no? Wala na eh. Biro mo nagbayad ng magkano ba yung 350, 500,000? Sabi ng kapatid niya, ay, walang sabi ng kapatid niya, kahit nga 5,000, hindi daw worth yung babae. Ako, kahit 500, nek mo. Ganun po yun, ha? Kaya lang, di ba, inaano nila, napakatapang na babae ito, no? Talagang, yung leadership niya ay talagang kakaiba, kumbaga sa iba. Manang-mana siya sa tatay niya. Pero in a way,
mas maganda siguro, no? Babae kasi. Tapos naging mayor yan, naging vice mayor yan, abogado yan, ha? Naging education secretary yan. Siyempre, vice president, no? Yung boto niya, mas mataas pa kay Pangulong Bongbong Marcos. O, biruin mo yun. Ibig sabihin, si Sara Duterte ang nagdala para manalo si Bongbong Marcos. Talagang, alam nyo, kung babalikan natin ang nakaraan, sigurado na siya na magiging Pangulo ng Pilipinas. Kaya lang, sabi niya, mag-aaral muna siya. Dahil nga po, kaya pumayag siya bilang pangalawang Pangulo ni Bongbong Marcos. Kaya lang, gano'n naman ang ginawa sa kanya. Diba? Unang-una pa lang, gusto niya Department of Defense portfolio, pero hindi ginawaran sa kanya, no? Hindi siya inappoint bilang Department of Defense Secretary. Bagkos naging DepEd secretary. Talaga namang nagampanan niya ng maayos, kaya lang na politika naman. Okay? Talagang yung presence pa lang niya, kumbaga, sa 1,000, yung presence niya ay talagang umaangat na. Ito po hindi po natin siya praise for the sake of it. Pero ina-analyze po natin. Taga Mindanao po yan, Visayas. Sigurado yan, pag kunwari, mananalo po yan sa Visayas at Mindanao. Okay? Visayas at Mindanao, syempre, hindi naman siya masizero sa Luzon. Kumbaga, di ba? Di ba? Marami pang siya natulungan dito Metro Manila, Southern Luzon, Bicol area, okay? Ayan, Northern Luzon. Hindi naman niya kinakalimutan ng Northern Luzon. May mga kakampi din siya doon, di ba? Sa Isabela, Cagayan. Ilocos Sur, o Ilocos Norte, nandiyan naman si Manang Aimee, no? Ay talagang hindi siya maingay. At sa politika, minsan mas delikado 'yan, mga kaibigan. Okay? Ito manood po kayo dito, no? Talagang po 'yan, no? Pag nanood po kayo, mag-i-increase po yung ating matutulungan niyo po ako doon sa algorithm, no? Ito, simple lang naman na ang ating mga explanation dito sa ating channel #WalkWithLan. Ano na po tayo, no? Magsi 6 years na po tayo. Wow, 6 years. 6 years na yung channel natin. Maraming salamat po. Pero sa 6 years, naka 20,000 subscribers po tayo. Maraming salamat. Yung iba nagsasabi, 20,000 ka lang sa 6 years. Not so bad naman na. Kasi nakuha po natin yung 20,000 subscribers most likely nung bandang last 2 years. Okay? Kasi iba-iba yung mga content natin no? Okay? Wag niyo wag niyo namang sabihin na not interested because that is silent censorship, no? Maraming salamat po hindi ka binaban, sinasawa ka lang. Maraming salamat po natin. Shoutout po tayo sa ating mga kababayan natin diyan sa United States of America, Canada, Australia. Kayo ang unang nakakita kung paano gumagana ang international narrative. I-share nyo yan sa amin. Manood po kayo dito sa #WalkWithLan. Libre shoutout po dito. Mag-comment lang po kayo, Mga ka-walk, sa gitna ng ingay, hindi sigaw ang sagot, kundi linaw. Kung mahalaga sa iyo ang konteksto, hindi lang komento, samahan mo kami. Mag-subscribe, mag-isip, at manatiling gising. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.